Dahil natatanong po ni SP Pro Temp ang DPWH din in connection sa mga diskaya. I wonder, Mr. Chair, kung natignan na po, nasilip na po ng DPWH, kung may practice ang mga diskaya companies ng pagpapahiram o pagpaparent out ng lisensya nila para mag-force multiply sa capacity nila. Para kahit 200 lang daw ang staff sa opisina, kaya nilang mag-implement ng 491 projects or 71 projects, 145 projects in any 1 year. I wonder, Mr. Chair, kung nasilip na po yun ng DPWH. Mr. Chair, bagamat gaya ng sinabi ng Chair at ni former Secretary na tanggap na ang kanilang pagbibitiw, however, I would still like to appeal at least dun sa institutional memory ni dating Secretary Bonoan. Kahit dun lang po sa naitanong ko na po sa kanila kanina, if I may, Mr. Chair and the good former Secretary, kahit yun lang ba dun sa tanong na nasisilip na po ba ng department kung may practice po ang mga diskaya sa kanilang mga kumpanya na pinapahiram or pinaparent out yung mga lisensyang hawak nila. Kaya nakapaggagawa di umano ng daang-daang mga proyekto at any one time, particular po sa flood control. Nangyayari po ba yon, former Secretary Bonoan? If I may, but this is already an official, Your Honor. I understand, Mr. Chair. The issuance of a contract is based on a bidding process, and the process involves the pre-qualification of contractors, and the pre-qualification of contractors is just based on the documents that they have to submit, their contract accreditation, license, whether they are they have a license for A, AA, AAA, and things like this, depending on the project that they're going to implement. And then they have to submit the list of equipment that they're going to use into that project, whether it is owned or leased, Your Honor. And then the other document that they have to submit is actually their net contracting capacity. And this is based on a certification coming from the Bureau of Internal Revenue, Your Honor. So these are the 3 documents that we use in assessing actually all those who are entitled to participate, Your Honor. But Mr. Chair, pagkatapos nyo ma-ascertain na base sa 3 dokumentong yon, may capacity nga po sila. Did it ever occur to the department before na baka pinaparent out nila or pinapahiram nila yung mga lisensya nila? Naisip po ba yon ng department dati? At sinimulan na po bang tignan o investigahan po iyon, Mr. Yes, Chair? Your Honor, we take into a look actually the capacity and capability of the contractor. Now, in the field, there are certain components of the projects that may be locally implemented. But again, Your Honor, at the end of the day, it will still be the responsibility of the contracting party. So, Mr. Chair, posible po locally, Yes. at least locally, na may mga parte ng proyekto Yes. na para doon pinapagamit ng diskaya companies yung kontrata o lisensya nila para ibang construction company, kahit locally, ang gumagawa. It might be, Your Honor. Might be. I'll just pursue that during my turn to question, Mr. Thank Chair. you, Salamat thank po. So, Ms. Sara Diskaya, nasa garahe niyo pa po ba yung mga sasakyang iyon? Pag chinek po ngayon, andun pa rin po, tulad nung sinabi niyo sa mga interviewers? Yes po. And sabi niyo po kasi sa kanila nung interview, 40, ngayon 28. Ilan ba talaga ang sasakyan niyo? Kasi kasama pa yung mga service cars ng mga employees ko that is owned by the companies. So ilan po yung mga sasakyan na sa inyo at inyong pamilya? 28. 28. Oh, napakarami pa rin po. Okay. Sa DPWH po, Mr. Chair. Just a point Yes, of information. minority. Point of information para sa inyo, no? I'll transfer to the DBCC. Yung binanggit niya, nabanggit kasi yung mga kotse, Mr. Chairman, eh. Yung sinabi niyang pinagbilan niya, yung Frebel Enterprises, ito yung mga charge ng BOC
ng smuggled Bugatti Chirons. Yun yung puro smuggled ang mga sasakyan nito. Undeclared Mercedes-Benz, Sports Boxster, kung ano-ano, 2022. Pero 2024, yung dalawang Bugatti. For the info. So Mr. Chair, it would seem based dun sa information ni Minority Leader, may iba pa pong offenses, possible offenses na mapasok po sa findings natin dito sa inyong committee report po. Magtanong naman po ako sa DPWH, Mr. Chair, sa kung sino ang sasagot para sa department. Ang department po ba at sa tingin nyo yung bagong secretary, susuporta po sa isang one-strike policy sa mga contractors? Ibig sabihin, one-strike ban, zero tolerance policy. Ibig sabihin, tanggal ka agad ang contractor na napatunayang palpak, pabaya o tiwali. Kasi hanggang ngayon, dun sa 15 na contractor na pinangalanan ni Presidente, hanggang ngayon, wala sa kanila, zero ang nasa blacklist. So sino pong sasagot, Mr. Chair? DPWH, is there a policy who's going to answer? Yusek Cabral. Yes ma'am, mabuti kayo po yung sasagot dahil madalas din po kayong nababanggit nitong mga araw na ito. One strike policy po, zero tolerance policy. Susuportahan po ba ng department at pati ng bagong secretary? Sa palagay ko po, susuportahan po yung one strike policy. Considering yung mga events po na nangyari ngayon. So ibig pong sabihin, yung 15 contractor na pinangalanan ni Presidente, posibleng pumasok sa blacklist these days? Yes, Your Honor, Mr. Chair, possible po. Depende po sa results ng mga fraud audit o kaya ng mga check po ng internal audit ng department or mga QAU report po, posible po. At ano pong time frame din nung fraud at saka internal audits po na iyon para matukoy kung mayroon sa 15 na papasok sa blacklist ng department? Hindi ko po alam yung instruction ni former Secretary Bonoan, pero alam ko po nagpaikot na po siya ng mga quality assurance unit sa lahat po ng mga regional offices. Yung fraud audit po ay kinokonduct ng Commission on Audit. So sabi po nila, isang buwan. Isang buwan po Kanina ang po. fraud audit at internal audit. Yung internal audit po, sa amin po yun. Sa inyo naman, Meron sa department. Meron internal audit sa amin na under ng Office of the Secretary. So, So pwede namin itanong sa bagong secretary, ganong Opo. katagal yung internal Yes, audit? Yes, Yun naman Your pong quality assurance Assurance unit na trabaho, kailan po matatapos iyon? alam ko, sa pagkakaalam ko po, kasi under ng technical services yun, ay meron na pong dineploy yung undersecretary namin for technical services na mga quality assurance unit sa mga regional offices. Yes, Hindi nabanggit nyo po. Anong time frame po Hindi nila? ko lang po alam kung ano po yung timetable nila, but alam ko po na parang last week or a week before, parang 50 teams na yata po, but I'm not so sure ang pinaikot. Composed po ng representative ng Bureau of Construction, Bureau of Quality and Bureau of Research and Standards, saka BQS, Quality and Safety. Ifa-follow up po namin kayo Yes. kung kailan hanggat maaga dapat matatapos yon. And Yes, Your Honor, Madam Chair. salamat, Yusek Cabral. And Mr. Chair, dahil napag-uusapan na rin kahit kanina yung audit, itanong ko po kay Director Tracy Ann ng COA. Well, hindi. Sa DPWH pa rin, Yusek Cabral. Pero kaugnay po ng audit na pag-uusapan kanina. Ano namang uri ng warranty ang meron sa mga proyekting ito? Ibig sabihin, kapag po nasira yung isang flood control project, pwede po bang paayos sa kanila at patapusin at no cost to government? Your Honor, sasagutin ko po yan sa pagkakaalam ko. Kasi Of course po. planning po and PPP ang hawak ko. Alam ko po may 1-year warranty pagkatapos po ma-declare na completed. So yung 1-year warranty po, after that, tatanggapin po ng implementing office for the certificate of acceptance. Yun po, during that period po, kung meron na-observe na mga defects, kailangan pong ipakorek nila sa mga contractor at no cost to the government, Your Honor, Mr. Chair. At kung hindi po nila i-correct, sa pagkakaalam ko po, pinapatawan po sila ng, parang nire-recover po yata lahat ng mga monies or retention money or billing, hindi po papayagang
makakubra ng final billing? Kasi alam ko po, requirement po yung certificate of acceptance para ho makakubra ng final billing. Sa pagkakaalam ko po, Your Honor, Mr. Chair. Kahit po 1 year lang pala yung warranty USEC at parang napakaiksi po, no, para sa mga infrastructure projects, kasama na po itong mga flood control projects. Siguro naman within 1 year din natatapos yung audit report. So kaagad ibinibigay po sa DPWH, kaagad na nakukuha ng pansin niyo kung may sinasabi ang Commission on Audit na mga nasirang proyekto o under the standard set by the department, lalo na po kung ghost, as in invisible. Tama po. So, moving forward, sa mga ganyang klaseng mga proyekto, hindi ba pwedeng at no cost to government, ipagawa ulit sa contractor or patapusin or pag-apirin kung ghost lang po iyon? Tama po, Your Honor, Mr. Chair, na lahat po ng depekto na as a result of their workmanship ay dapat pong i-correct ng contractor at no cost to the government. Honor, Mr. Chair, i-qualify ko rin po yung tinanong ni Senator Risa. Yes, Mr. Sabi Chair. po ng operations, 5 years? 5 years na po pag structural. That's better po, Mr. Chair. At sa flood control daw po, 15 years for permanent structure. Yun po 5 years sa flood control, 15 years for sa permanent structure. permanent I structures. suppose yun po yung tulay. So hindi po tinuturing na permanent structure ang flood control. Semi-permanent daw po. Semi-permanent. And yung tinuturing yung permanent structures, Mga tulay po siguro, for tsaka mga example, building. At mga buildings. Opo. So within the 5 years, Yun pong flood kapag po control. nasira o Structural. nakitang substandard or, Yes or po. ghost, it should Opo. not take 5 Ay, years to see or unsee a ghost project na Yes flood po, Your control. Honor. Yes po. Moving forward, sa tingin nyo papayag ang department, paayos yan, paapirin yan, itaas sa standards ang flood control project at no cost to government. Dapat po, Your Honor, Mr. Dapat lang Chair. po talaga, ma'am. Ngayon, bukod po dun sa suspension, yung sinabi ni Chair kanina na revocation, meron na ba tayong doble gastos, doble danyos policy? Kung saan pagbabayari ng doble. Una, para sa construction. Pangalawa, sa repair. Yung mga contractor, kung sila ay may substandard project. Sa tingin nyo po ba, ideya itong doble gastos, doble danyos policy, ideya na pwedeng suportahan ng bagong secretary? Kasi gusto ko lang pong i-remind, Mr. Chair, ang department na hindi dapat taong bayan ang gumastos ng doble kapag palpak yung flood control project. Pwede po, Madam Chair, na pag-aralan yan. I'm sure anything po na makakatulong para masiguradong tama yung proyekto, yung kwalidad at yung hindi ghost ay susuportahan po ng buong departamento. Okay, so i-follow up po namin yan sa inyo. Isa pang dagdag na consequence o parusa lalo na para sa proyekto sa flood control. Kasi kanina, Mr. Chair, hindi ko nga alam kung ako'y matutuwa or iiyak na naghihiring tayo samantalang suspended na naman ang trabaho at saka pagpasok sa eskwelahan, sa public, sa government dahil sa ulan at napipintong baha na naman. Mr. Chair, matanong naman po sa BIR. Your 5 minutes is up, I see. Senator. One last question, Mr. Okay, Chair. okay. Salamat po, Mr. Chair. Para po kay Deputy Commissioner, I'm sorry. Okay, I thought I saw Sir Lumawig kanina. So Deputy Commissioner Barcelo ng BIR. May investigasyon na po ba ang BIR kung nagbabayad ng tamang buwis ang mga diskaya at ang kanilang mga kumpanya? Pati na rin po lahat ng mga kumpanya at personalidad na sangkot sa flood control scam. Yes, Your Honor. The Commissioner has already stated before that all those initially 15 contractors will be subjected to BIR investigation, Your Honor. Will be subjected? Are they not yet being subjected as we speak? They are subjected in the sense that a
a letter of authority to kick off the investigations are now issued by the BIR commissioner, and it is for service to the companies involved. Sorry, letter of Authority, Your Honor. authority. Letter of authority. So will be served pa lang. Kailan po isi-serve? Upon issuance, Your Honor, I understand they were already issued, and every opportunity for the BIR examiners to serve them, they will be served, Your Honor. So the letter was already issued pero Yes. isi-serve pa dun sa 15. Kailan po masi-serve yun? There were companies that were already issued LOA, Your Honor, and there are still that have not yet been served the letter of authority, and this will be served. At kailan po sila, within how many days kailangan humarap sila or sumagot sa Bureau? As soon as they receive the LOA, the BIR will be issuing some notices to them to submit documents for the investigation, and there are procedures for that, Your Honor, later on when the BIR come up with their findings, and they have Okay. they are entitled, of course, to Po. notices also. Pero yung Senator- initial submission, ilang araw once ma-issuehan ng letter of authority? Your Honor, maybe it could be 5 days, 10 days, to 15 days, Your Honor. 5 to 15 days. All right. Salamat po, Okay. Mr. Chair. Sa next round ko po, itatanong ko po sa BIR kung Yes, nakikipag-ugnayan na rin sila sa AMLA kasi yung graft and corruption ay predicate crimes para sa money laundering. At itatanong ko rin po yung papeles ng 4 sa Diskaya companies na nagpapakita ng pambihirang pagtaas ng level of capitalization in the billions po. Mr. Chair, at itatanong ko kung ito po ba ay tinitignan na ng BIR at in coordination na rin po sa AMLA. Salamat po, Mr. Chair.